Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong passage ay makikita sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, mga talatang 16 hanggang 18. So 1 Thessalonians 5, verses 16 to 18. Ito po ang sabi, verse 16, maggalak kayong lagi. 17, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. I'm sure na hindi po ito yung first time natin ma-encounter yung verse na to. At syempre, since tayo po ay nasa pagtitipon ng pananalangin, ay walang ibang magandang pag-usapan kundi tungkol sa pananalangin, di po ba? So, yun na nga po. So, about prayer, so nag-reflect po ako bago pagkatapos po ako sabihan ni Pastor na akong mag-share po ngayong gabi about prayer. So, ano na ba ang mga hindi pa nasasabi tungkol sa prayer? Kasi tayo po lahat na nandito pamilya na po tayo, no? So, kung tutusin, wala na ako sasabihin tungkol sa prayer kasi alam na po natin yan. Alam na po natin pare-pareho. Pero I think ito po yung pwede natin pong pag-reflectan tungkol do sa prayer. So, sabi nga po, especially sa verse 17. Sabi sa verse 17 ay palagi kayo manalangin. In English, pray without ceasing. Okay? So, kadalasan po ay ang prayer ay pag sinabing prayer or mag-pray ay parang isang bagay na bilang mga mananampalataya ay parang ito yung something na yung gagawin natin or automatic na gagawin natin. Kasabay po nito ay yung prayer ay dapat something formal or something we say before tayo kumain or pag nasa church tayo ay nagpe-pray tayo. Wala naman po masama syempre doon. Ano po? Yun nga po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Pero ano po ba, paano ba natin ginagawa ang prayer? So yun po yung pag-reflectan. So what if yung pananalangin po ay more than doon sa parang action lang siya? Or, what if ang prayer ay isang relationship or isang lifestyle? Or, ang prayer pwede pong maging isang movement o kapangyarihan para sa justice at saka transformation. Ano po? So, what if po, no? Kaya yun po doon ako nag-reflect. So, ito po yung reflectan ko. Ano ba Tagalog doon? Para pa-English ako ng English. Reflect yung napagmuni-munihan, napagbulay-bulayan. Okay. So number 1 daw po, prayer is a conversation. Of course, obvious naman po na prayer kasi nagsasalita tayo. Kaya lang, kasi pag sinabi pong conversation, may kausap tayo, like kami ni LP, alam ko may sasagot sa akin, na yung maririnig nyo. Pero pag pinag-usapan po natin ay yung conversation between God, hindi po natin maririnig yun. Kasi yung naririnig po natin na sinasabi ng Diyos ay sa ibang paraan. Di ba? So, alam na po natin yun. So, pero sabi nga po, prayer is a conversation. Hindi po siya dapat monologue. Ano po? So, kasi nga tayo pong mga mananampalataya na siya, pag nagpe-pray tayo, ang tendency is, since wala nga po tayong literal na kausap, na yung katulad ng pagkipag-usap natin sa kapwa natin. So, it appears na para siyang monologue, di po ba? Kaya tendency po ng mga nagpe-pray ay
nagiging masyadong formal. Ano po? At again, wala naman po masama doon. Ano? Kasi minsan, yung occasion ay nag-a-ask na parang formal tayong mag-pray. Ano po? Pero kung gagawin po natin siyang personal, sa relationship natin, napakahalaga po kasi sa conversation yung listening. Okay? Yung pakikinig. Kasi pag hindi ka nakikinig, parang ano ka lang, parang kang nagmo-monologue talaga. Pero, maniwala po tayo o sa hindi, ang ating pong Panginoon ay sumasagot sa atin. Not in a, yung alam natin human way na narinig natin. Maraming paraan po, siyempre, alam po natin yun na maraming paraan ng Diyos na nakikipag-usap sa atin pag nagpe-pray tayo. So, all we have to do is listen. Prayer is not about repeating the right words. Ano po? Yung minsan namimili tayo ng mga words na masyadong formal. Pero kung tutuusin po, kung gagawin po natin personal prayer, hindi naman po inaas ng Diyos na ganun ka-formal. Ang gusto nga po niya ay conversation-like prayer. So ano pong takeaway dito? Prayer is about opening our hearts. So, since tayo nga po ay may relationship sa ating pong Panginoon, and personal, and it is a personal relationship, mas pakikinggan or mas nais ng Diyos yung prayer na tayo po ay parang is a conversation na tayo ay ready makinig. God desires to speak to us through stillness, scripture, nature, and even silence. So yun po yung paraan na alam na natin na paraan na pagsagot sa atin ng Panginoon. Ano po? Di ba ba? Yung mga realization natin, di ba? Teka, nagpray tayo, so tagal na, tas may nangyari sa atin. Tas ma-realize natin, yung pala ang sagot ng Diyos. So, naranasan na po natin yun. So number one is listening. So, prayer is not a monologue, it's a conversation, and a conversation involves listening. So, yun po yung number one. So, sabi nga po sa Psalms 46:10, be still and know that I am God. So, be still, meaning, pag naging still tayo, doon natin maririnig kung ano-ano, di ba? Yung kailan po ba ang oras na matahimik? Madaling araw, yung hating gabi. So pag mga ganong naririnig natin mismong pati paggalaw ng relo, di ba? Kasi tahimik eh. So ganon nakikipag-usap sa atin ng Diyos. So maging still lang po tayo. So again, make space for silence. So minsan sa silence po natin maririnig ang ating pong Panginoon. So stop talking, parang ganon nasabi. So and listen. Okay, next is prayer happens everywhere. So, ang prayer po hindi lang po sa church. Ang prayer ay hindi lang sa inyong room. Ano po? Prayer po ay pwedeng habang tayo ay nagbiyahe or naglalakad. Even sa paghugas ng pinggan, prayer can happen. Ano po? So, again, pray without ceasing. So, kumbaga sinasabi po dito, walang limit yung prayer. Hindi po dati pwedeng i-box ang prayer na gagawin lang natin dito sa prayer meeting, sa church, or kailangan nating umupo at magbukas ng Bible, hindi po. Ang prayer, walang limit ang prayer. Kung ano man ang ating ginagawa, we can pray. Ano po? Make prayer part. Ang takeaway po dito, make prayer part of our daily routine, rhythm. Whisper prayer in every moment. Third is, sabi po dito, prayer should move us to act. So, ang totoo daw po prayer, ay dapat binabago tayo. Okay?
So, kapag nagpe-pray na po kasi tayo, it gives us the heart of Christ, especially for the poor, the hurting, the oppressed. So, lagi na po natin ito narinig, especially sa atin po dito sa UCCP, na ang gospel, ang pag-reach out ay hindi sa mga magagaling na. Di ba? Dumating si Jesus Christ dito, ano ba yung ginamit na parable ni Jesus? Na dumating siya dito sa mundo, hindi para gamutin ang magagaling na, kundi gamutin ang mga may sakit. So, sino yon? At nakita naman po natin sa buong ministry ni Jesus na wala siyang pinuntahan na yung hindi api, hindi yung outcast, kundi lahat ng opposite ng mga hindi siya nagpakita na kasama ng mga Pariseo, Saduceo sa madaling salita. So alam na po natin 'yan.